إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanyang propeta na si Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, inaanyayahan namin ang bawat isa, higit na ang aming sarili, na magkaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagkakaroon ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang daan upang matatamasa natin ang tagumpay dito sa mundo at higit na sa araw ng paghuhukom. Dahil dito, mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil sa pagkakaroon natin ng takot o pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay makukuha natin ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang isang tao ay kinalugdan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala nang makakapigil sa kanya sa pagpasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat na tanungin ng bawat isa sa atin na kung paano kaya siya mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat na tanungin ng bawat isa sa atin kung paano tayo mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay magiging karapat-dapat sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung alam ng isang Muslim na siya ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging dahilan upang maging mas mapabuti niya ang pagsasagawa ng pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alamin natin na ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, ito ay magiging dahilan upang matatamasa niya ang kabutihan o di kaya gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tanong na ito ay katanungan na nagmumula lamang sa mga taong matalino at mga taong may pagpapahalaga sa kanyang reliyon. Isang araw, may isang sahaba ang pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa hadith na naiulat ni Ibn Majah mula kay Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, jaa rajulun إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Qal, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Isang araw ay may pumuntang lalaki o di kaya sahaba papunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, O propeta ng Allah, turuan mo ako, gabayan mo ako sa isang gawain na kung ito'y aking magagawa ay mamahalin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din sa isang gawain na kung ito'y aking magagawa ay mamahalin ako ng aking kapwa-tao. Unang tinanong ng lalaking ito ay kung paano niya malalaman o di kaya anong nararapat niyang gawin upang makamtan niya ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay senyales ng mga taong may pagpapahalaga sa kanilang relihiyon. At tulad ng ating binanggit, ito ay senyales din ng mga taong matatalino. Dahil alam niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may higit na karapatan sa kanya. Kaya ito ang kanyang tinanong sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, tinanong niya ang mga gawain na kung ito'y kanyang magagawa ay makakamit niya ang pagmamahal ng tao. Dahil ang tao ay may karapatan din sa atin. Ang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tumutupad unang-una sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ngayon din tumutupad sa karapatan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tumutupad sa karapatan ng kanyang mga magulang, tumutupad sa karapatan ng kanyang sarili, gayon din tumutupad sa karapatan ng kanyang kapwa-tao. Ano ang tugon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa katanungan ng isang sahaba na ito? Tugon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Ay maging zahid o di kaya magzuhud dito sa dunya, dito sa mundo, at dahil dito ay mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din magzuhud o di kaya maging zahid sa anumang tangan ng mga tao at ikay mamahalin ng tao. Ano ang ibig sabihin ng zuhud, mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam? Ang zuhud, ayon sa ating mga ulama, ay isang katangian ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na inilalagay niya ang dunya o di kaya inilalagay niya ang mundo sa kanyang mga kamay at hindi niya nilalagay ang mundong ito sa kanyang puso. Ibig sabihin, inilalagay niya ang mundo sa kanyang kamay upang pakinabangan ito dito sa dunya at gayon din upang pakinabangan sa kapakanan ng kanyang dunya at ng akhirah. At hindi niya nilalagay ang dunya o di kaya ang mundo sa kanyang puso upang mahalin at ito ang magiging hangarin niya o di kaya magiging layunin niya sa kanyang pamumuhay. Zuhud, na dahil dito ay naging matipid ang tao sa kanyang pamumuhay at naghahangad lamang siya ng sapat at ang labis dito ay kanyang ginagamit para sa kapakanan ng kanyang relihiyon upang makamtan niya ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhud, na isang katangian na kapuri-puri kahit hindi sa mananampalataya. Zuhud ay ang pagiging matipid o di kaya matiisin sa mga panahon na ikay naghihirap at sa panahon na ikay maginhawa. Zuhud, na naging katangian ng mga sahaba, ng mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kanilang kapanahunan ay nasakop nila ang halos kalahati ng buong mundo. Sila ay namatay nang walang naiwan na ari-arian o yaman dahil nauunawaan nila na ang tunay na tagumpay ay ang tagumpay sa kabilang buhay. Kaya kanilang sinabi, La 'isha illa 'isha al-akhirah, Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Katotohanan na walang tagumpay
liban na lamang sa tagumpay sa araw ng akhirah. Ibig sabihin, walang tagumpay dito sa mundo. Ang tunay na tagumpay ay nasa araw ng paghuhukom. Naway kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ansar at ang mga muhajirin. Izhad fid dunya, yuhibbuka Allah. Kayo ay magzuhud o di kaya maging zahid sa dunya at mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging matipid sa pamumuhay sa mundo at dahil sa katangian na ito ay hindi ka magiging maramot o di kaya kahaman o di kaya magiging mapag-imbot sa iyong mga natatanggap na biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagiging matipid natin sa pamumuhay sa dunya, ito ay nagiging dahilan na hindi pagkamit ng isang tao ng kasamaan, tulad ng pandaraya, tulad ng pagnanakaw, pang-aagaw ng karapatan ng iba, at di naging dahilan sa pag-iwan sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging matipid sa dunya, at dahil sa katangian na ito, ay kung kailanman na may makakamit ka na labis mula sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay iyong gagamitin para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging matipid sa dunya na kung meron kang ganitong katangian, ay magkakaroon ka ng maraming panahon sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging matipid sa dunya na kung meron kang ganitong katangian, ay maiiwasan mo ang pakikipaghabulan o di kaya pakikipagpaligsahan sa mga tao upang makamit lang ang dunya na siyang diwa ng pangalawang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, izhad fima inda nas yuhibbuka nas. Magzahid o di kaya magzuhud sa mga tangan ng mga tao at ikay mamahalin ng iyong kapwa-tao. Na kung mamahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong pagtipid sa dunya, dahil nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas hinahangad mo ang gantimpala mula sa Kanya, kapag ikay kabilang sa mga taong nag-aagawan at nagpapaligsahan sa pagyaman, sa pagsikat, sa pagdami ng ari-arian, sa pagtaas ng posisyon, na kung saan ay nag-aaway-away dito ang mga tao. Kapag malayo ka sa kanila, ibig sabihin, hindi ka kabilang sa mga taong naiinggit, o di kaya sa mga taong nang-iinggit, o di kaya sa mga taong nag-aakala na siya ay kinakainggitan ng tao dahil sa kanyang natamasa dito sa mundo. Ito ang kahulugan ng pagiging zahid sa tangan o di kaya sa pagitan ng mga tao. Ang paglalayo o di kaya ang paglayo ng tao sa anumang pinag-aawayan ng mga tao. Yaman, kasikatan, impluensya, mataas na posisyon, sa pamamagitan ng pagiging matipid mo sa pamumuhay dito sa mundo, ikay mamahalin ng mga tao. Ikay mamahalin ng tao dahil makikita kanila na ikaw ay hindi katulad ng karamihan sa mga tao na gagawin ang lahat para lamang makamit ang sariling kapakanan. Dahil kapag ikay matipid, ikay hindi makamundo, at ikaw ay masaya sa kaunting biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kahulugan ng hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngunit alamin natin, hindi ang kahulugan ng pagiging zahid o di kaya ang pagsusuhod ay ang tatalikuran na natin ang dunya o di kaya tatalikuran na natin ang mundo. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. At huwag mong kaligtaan, huwag mong kalimutan na may parte ka o di ka may bahagi ka dito sa mundo. Kailangan natin kumain. Kailangan may panustos tayo sa ating pamilya. Ito ay pangangailangan natin dito sa mundo. Ngunit ang ating ibig sabihin sa pagiging zuhud ay ang mga bagay na labis sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay gagamitin natin para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung titignan natin, karamihan sa ating mga kapatiran, nagmula sa ating bansa, sa Pilipinas, tayo ay nag-ibang bansa.
upang hanapin natin ang rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang hanapin natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nararapat sa atin dahil tayo ay nasa dunya at hindi natin dapat kaligtaan ang bagay na ito. At ang napakaina, mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, kung titignan natin ang gabay, ang hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala, karamihan ng ating kapatiran nagmula sa bansang Pilipinas, naghahangad ng dunya, na makamit nila ang dunya, ngunit nung pagdating nila, sabihin natin, sa Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah, pagdating nila sa bansang ito, ay hindi lamang nila nakuha ang dunya, bagkus nakuha pa nila ang akhirah. Nalaman nila ang tunay na relihiyon ng Islam. Dahil sa paghahanap nila ng dunya, ay ginabayan pa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mahanap o di kaya upang matagpuan nila ang tunay na relihiyong Islam. Sila ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi lamang ang kanilang layunin na para lamang sa kanilang sarili, bagkos iniisip din nila ang kapakanan ng kanilang relihiyon o di kaya iniisip din nila na ang bagay na ito ay temporary lamang dito sa mundo at may uuwian o di kaya daratingan tayo sa kabilang buhay. Tulad ng ating binanggit, hindi ang pagtalikod sa dunya ang kahulugan ng zuhud, bagkos ang pagtalikod lamang sa mga labis o di kaya mga bagay na nakakagambala sa ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titignan natin ang mga propeta na mas nauna sa propeta sallallahu alaihi wasallam, tulad ni Propeta Sulaiman at Propeta Daud alaihi wassalam, sila ay mga propetang mayayaman. Ngunit hindi naging hadlang ang kanilang pagyaman sa pagiging zahid nila o di kaya pagiging matipid nila dito sa mundo. Gayon din ang ibang sahaba, ang ibang kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tulad ni Uthman bin Affan, ni Ali bin Abi Talib, ni Abdurrahman bin Auf, at iba pang mga sahaba kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ay mga sahabang kilalang mayamang mga sahaba. May mga ari-arian, may mga yaman, ngunit hindi naging hadlang ang kanilang pagyaman sa pagiging zahid o di kaya pagiging matipid nila dito sa mundo. Kaya nung tinanong si Imam Ahmad rahimahullah ta'ala patungkol sa isang zahid na mayaman, maaari bang maging zahid o di kaya maging matipid sa pamumuhay sa mundo ang isang taong mayaman? Anong sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah? Naam, maaari siya maging zahid sa pamamaraan na hindi siya masisiyahan kapag nadadagdagan ang kanyang ari-arian. Kapag ikaw sa iyong sarili ay hindi nasisiyahan sa pagdami ng iyong ari-arian, ibig sabihin baliwala sa iyo ang lahat. Dumami man ang iyong ari-arian o di kaya kanyang sinabi at hindi siya malulungkot kapag nakukulangan o di kaya nababawasan o di kaya nawawala ang kanyang ari-arian. Dahil ang nature, ang instinct ng tao, kapag nadadagdagan o di kaya nabibigyan tayo ng biyaya, ay nagiging dahilan upang tayo masisiyahan. At kung nawawalan tayo ng ari-arian, nababawasan ang ating yaman, ito ay nagiging dahilan upang tayo ay malungkot. Ngunit ang zahid, ang taong nagtitipid sa mundo, kapag dumarami ang kanyang ari-arian, ay baliwala lamang sa kanya. Hindi siya naaapektuhan sa pagdami ng kanyang ari-arian. Ibig sabihin, siya ay may dignidad sa kanyang buhay. Hindi naiiba ang kanyang pagkatao dahil sa yaman. Gayon din, kapag nawawalan siya ng yaman, ng ari-arian, nababawasan ang kanyang mga ari-arian, ay hindi rin ito nagiging hadlang sa kanya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin ito naging dahilan upang siya ay magreklamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos ay hindi pa rin naiiba ang kanyang kinakatayuan. Kaya alamin natin
na ang pagiging zahid o di kaya ang zuhud ay ang lalayuan mo o di kaya tatalikuran mo ang lahat na sagabal, nakakaabala o di kaya nakakagambala sa iyong pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, mga minamahal namin kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa mga alituntunin na itinuro sa atin ng reliyong Islam upang maging zahid, upang maging matipid dito sa mundo, ay binigyan tayo ng ilang alituntunin ng ating reliyon. Unang-una, alalahanin natin na ang mundong ito ay pagsusulit lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inaakala ba ng mga tao na sila ay papabayaan na lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay nagsasabi, kami ay naniniwala na. Kami ay naniniwala na kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na sila susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na tayo ay nananampalataya na kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na tayo susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, kung malakas ang iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas magiging malakas ang pagsusulit o di kaya ang pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinubok namin ang mga taong mas nauna pa sa inyo upang ipababatid ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsubok na yon, yaong mga taong makatotohanan at katiyakan kanyang ipababatid ang mga taong nagsisinungaling. Ibig sabihin, hindi tunay ang kanilang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, alamin natin na ang dunya, na ang mundong ito, ay tulad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Katotohanan na ang dunya, ang mundong ito, ay piitan para sa mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at paraiso para sa mga taong hindi nananampalataya o di kaya sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong kahulugan ng hadith? Ibig sabihin ng pamumuhay ng mga mu'min, ang pamumuhay ng mga taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ay limitado lamang. May limit na nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. May halal, may haram. May bawal, may hindi bawal. Ibig sabihin, tayo ay namumuhay lamang sa limitasyon na nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng taong na nasa piitan. Ibig sabihin, limitado lamang ang kanyang lakad. Limitado lamang ang kanyang gawain sa loob ng piitan. Bagkus, gayon din sa mga kafir, sa mga taong sumusuway kay Allah, sa mga taong hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mundong ito ay parang paraiso sa kanila. Ibig sabihin, walang bawal. Ibig sabihin, walang bawal sa kanila. Ang bawal lamang sa kanila ay kung pinagbabawal nila sa kanilang mga sarili. Ngunit, kung ito'y kanilang nagugustuhan, kahit ito'y pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagawin pa rin nila. Sa tingin nila na ang dunya na ito ay parang paraiso sa kanila, ay parang ibinigay lamang sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinakinabangan nila ang lahat ng mga bagay, mapahalal man ito o di kaya haram. Kaya kung ang isang tao alam niya ang kanyang limitasyon
sa pamumuhay dito sa mundo. Siya ay magiging zahid, siya ay magiging matipid sa pamumuhay dito sa mundo. At dahil sa kanyang pagiging matipid sa pamumuhay dito sa mundo, ay makakamtan niya o di kaya makakamit niya ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay papapasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.